Kabanata 6311. Alam na alam ni Harvey na sa ngayon, boss lang siya ng Sky Corporation. Bukod sa ilang malalaking desisyon, lahat ng iba pang executive na desisyon ay ginawa ni Ivan at Ray ng magkasama. Gayunpaman, kung ang kanilang kalaban ay gumawa ng isang strike at pinatumba si Ivan o si Ray, hindi yun kawalan na handang tiisin ni Harvey ngayon. Ramdam ni Ivan ang pag-aalala ni Harvey, at marahang tumango. Huwag kang mag-alala. Magiging mas maingat ako mula ngayon at maghahanda ng mas maraming manpower. Hihilingin ko rin kay Tyson at George na magkatrabaho. Lalo na ngayong narito si George, maaari tayong gumawa ng inisyatiba sa mga tuntunin ng impormasyon. Tumango si Harvey. Kapag narito na si George, sabihin sa kanya na ilagay ang lahat ng kanyang pagsisikap upang malaman kung sino pa ang gumagalaw laban sa atin maliban sa Hummingbird. Kahit na ang Sky Corporation ay palaging tinatahak ang landas ng isang hari, hindi ako tatutol sa paglalakad sa landas ng isang malupit kung may nagpasya na gumawa ng ganoong katangahang gawa. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Tama, may isa pang bagay na kailangan mong tandaan tungkol dito. Tingnan kung ang mga lalaki mula sa Evermore ay nakikibahagi dito. Ilang beses na kaming nagkabanggaan. Ang mga tao ng Evermore ay hindi magpapakita ng awa kung may pagkakataon na atakihin ako habang ako ay mahina. Tumango si Ivan, at inisip ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, iniba niya ang paksa. May iba pa, Mr. York. Medyo matagal na at ilang beses na akong tinawagan ng pamilya Xavier sa Walls Inn para bumalik. Babalik din ako sa loob ng ilang araw. Kumunat ang noo ni Harvey. Magiging problema ba ito? Napangiti si Ivan nang marinig ang sinabi ni Harvey. Sapat na sa akin ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako tanga. Kung may mali, sasabihin ko kaagad. Pero sa tingin ko, mas maganda ang ugali ng pamilya Xavier sa pagkakataong ito. Sa tingin ko baka gusto nilang humingi ng isang bagay. Tumango si Harvey, at hindi na nagsalita pa. Kung ito ay nauugnay sa mga usapin ng kanilang pamilya, kung gayon hindi siya masyadong makikialam bilang isang tagalabas. Makalipas ang kalahating oras, tahimik na huminto ang convoy sa harap ng isang gusali ng opisina sa ikatlong ring ng lungsod. Ang dilaw na tape ay inilagay sa paligid ng gusali. Ang mga dingding na pininturahan ng mabuti ay nasunog na sa uling, at nagmistulang mga nakalimutang libingan ng tumama sa kanila ang sikat ng araw. Bumaba sina Harvey at Ivan sa kotse, at nakita ang isang gusali na sinunog ng kung sino. Kahit sa karaniwang kalmado ni Harvey ay may bakas ng galit sa kanyang mga mata. Lumagpas sa linya ang ginawa nila. Nananatili lamang siyang kalmado dahil walang namatay. Kung may namatay, si Harvey ay aktibong hahabulin ang salarin at ang mga taong umaakit sa kanya. Papasok na tayo. Maingat na tanong ni Ivan habang napansin ang emosyon ni Harvey. Napabuntong hininga si Harvey, at sinabing, pumasok tayo at tingnan natin. Kailangan nating makita kung saan nagsimula ang apoy upang makahanap ng ebidensya, tama ba? Nga pala, kailan pa naging passionate ang mga bumbero sa kanilang trabaho? Patay na ang apoy, pero pinapakalat pa rin nila ang mga tao. Pumasok si Harvey, at napansin ang isang kakaiba sa gilid ng eksena. Maraming bumbero ang nakitang nagpapakalat sa mga kalapit na tao. Ang lahat ay mukhang normal, ngunit may isang bagay na naramdaman. Napatay ang apoy. Bakit ang dami pa ring tao? Sumagi sa isip ni Harvey ang pag-iisip, at agad niyang napagtanto kung ano ang mali sa lugar na ito. Sa pagkakataong iyon ay agad na hinawakan ni Harvey si Ivan sa baywang at itinulak ito pabalik sa van. Kasabay nito, inihagis din niya ang susi ng sasakyan sa loob at sinabihan siyang i-lock ang sasakyan. Gusto lang magmadaling lumabas ng ibang security member sa van, pero pinigilan sila ni Harvey gamit ang hand signal at sinenyasan silang paandarin ang sasakyan at umalis. Sa sandaling iyon, kung ang karamihan man o ang mga bumbero ay nagkalat, lahat ay lumingon at tumingin kay Harvey. Bagamat wala silang armas sa kanilang mga kamay, lahat sila ay may hawak na mga crossbow sa kanilang mga kamay, na may asul na liwanag na nakapalibot sa mga dulo ng mga palaso. Tinutukan nila si Harvey,
at hinila ang gatilyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey habang nakaharap sa mga palasong nakatutok sa kanya. Ilang tao ang nangahas na gumamit ng mga baril sa Walsingham. Makaakit iyon ng atensyon ng Kapitan General. Bukod sa mga baril, ang isang bagay na tulad ng isang crossbow ay itinuturing pa rin na lubhang nakamamatay. Nang makita kung paano ang mga taong ito ay gumagamit ng gayong mga sandata ng walang pagpipigil at sa sikat ng araw, kitang-kita ang kanilang pagmamataas. Walang pag-aalinlangan na gamulong si Harvey sa lupa at iniwasan ang mga arrow, ngunit ang ilan sa mga arrow ay tumama sa van. Sa sandaling iyon, ang arrow ay tumagos sa katawan ng van, at maging ang reinforced glass ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-crack. Ito ay malinaw na ang lahat ng mga arrow ay espesyal na ginawa. Kahit na walang tunay na baril, ang pinsalang dulot ay magkatulad. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Harvey, kung hindi dahil napakakaranasan niya sa labanan at napagtanto niyang may mali sa sitwasyon. Ang isang chain attack na tulad nito ay talagang makakasakit sa kanya at sa kanyang mga tagasunod. Higit sa lahat, ang paggamit ng lason at mga arrow ng paulit-ulit ay lumampas sa limitasyon ni Harvey. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita si Harvey, marami na sa kanila ang naghubad na ng kanilang mga jacket at naglabas ng mga espadang matagal na nilang inihanda. Ang isang grupo ay tumakbo patungo kay Harvey, habang ang iba ay naglabas pa ng mga chainsaw at naghanda upang punatan ang van. Si Yvonne, na nasa van, ay namutla at parang mahihimatay. Bagamat napapaligiran siya ng mga puwersang pansiguridad, wala ni isa sa kanila ang may dalang baril. Ang paggamit ng isang bagay tulad ng isang rubber stick laban sa mga mamamatay tao na ito ay magiging napakahirap. Gayunpaman, hindi niya hinayaang makuha ang kanyang kaba. Sa halip, mabilis siyang nag-utos na paandarin ang sasakyan at sagasaan ang mga asasin. Masyado nang lumayo ito, huminga ng malalim si Harvey nang marinig niya ang ingay ng van na dumaan, at agad na lamusong sa karamihan. Siya ay kasing bilis ng kidlat, isang nakamamatay na kislap na lumilitaw sa kanyang mga mata. Sa bawat kamao at bawat sipa, isang asasin ang napatumba. Nang ang mga natitirang assassins ay sumugod sa kanya, ang lahat ng kanilang naramdaman ay nawala ang kanilang paningin, isang nakakatusok na sakit sa kanilang mga mukha, at sila ay bumagsak sa lupa ng mahina. Wala pang kalahating minuto, natalo na ni Harvey ang kalahati ng mga assassin. Nang makita ng natitirang mga assassin na si Harvey ay napakahirap na pakitunguhan, agad silang sumuko sa pagsisikap na magsagawa ng isang pincer attack. Sa halip, umatras sila at muling itinaas ang pana sa kanilang mga kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na asul ang mga arrow sa pana. Ito ay pula. Kinilig si Yvonne nang makita niya mula sa kotse, sumigaw siya, ang Thunder Blast iyon. Kalmado lang sa mga mata ni Harvey. Nang mabitawan ang pulang arrow, ibinaba ni Harvey ang kanyang kaliwang braso, at ang jacket na tinanggal niya ay itinapon sa ere. Ibinalot ng jacket ang sarili sa isa sa mga pulang arrow. Sa sumunod na pangyayari, agad na pumutok ang pulang palaso. Nagdulot ito ng chain reaction at lahat ng mga arrow ay sumabog sa hangin. May sumigaw. Ang mga pulang apoy ay umulan mula sa itaas, at ang ilan sa mga ito ay nahulog sa mga assassin. Ang ilan sa kanila ay nasa sobrang sakit kaya't sila'y nangilabot at napahagulgol sa lupa. Maya-maya ay tumigil na sila sa paghinga. Banefer, sabi ni Harvey habang nakikita ang nangyayari sa harapan niya. Ang tinatawag na Banefer ay isang natatanging uri ng apoy na nilikha ng martial world. Ang apoy na ito ay patuloy na mag-aapoy sa sandaling ito ay madikit sa laman ng tao, at hindi man lang mapatay kapag binuhusan ng tubig. Ang mga apektado ay mamamatay sa sakit. Ang isang bagay na tulad nito ay ipinagbabawal sa martial arts world at underworld. Kahit na ito ay lumitaw sa digmaan, ang mga gumagamit nito ay isumpa ng mga matuwid. Sa pagkakataong ito, ginagamit ang Banefer kasama ng Thunder Blast. Ibig sabihin wala silang mga pamantayan. Nang makita ng mga natitirang assassin na wala silang magawa kay Harvey, mas brutal ang titig nila sa kanya. Ipagpapatuloy pa lang ng mga assassin ang kanilang pag-atake,
nang may narinig na sirena na papalapit. Ilang police cruiser ang natano sa di kalayuan. Tiyak na nakipag-ugnayan si Yvonne sa istasyon ng pulisya nang sila ay inatake. Nagkatinginan ang mga asasin na may madilim na ekspresyon. Nagpalitan sila ng tingin, at pumili ng iba't ibang direksyon upang tumakbo ng hindi nagsasalita sa isa't isa. Ang disiplina lang ng mga asasin ay sapat na para mabigla silang lahat. Gayunpaman, hindi lang sila pababayaan ni Harvey. Sumenyas siya sa security forces ni Yvonne na habulin sila kasama ng mga miyembro ng police force. Samantala, siya mismo ang humahabol sa isang tila ordinaryong killer. Walang kakaiba sa assassin na ito, at wala man lang siyang crossbow. Ngunit sa ilang kadahilanan, likas na naramdaman ni Harvey na isa siya sa mga taong nasa likod ng pag-ataking ito. Sa pamamagitan lamang ng paghuli sa kanya malalaman niya ang katotohanan tungkol sa sunod-sunod na pagpatay na ito. Makakakuha din siya ng saksi. Nang makita ni Yvonne si Harvey na hinahabol ang assassin, mabilis niyang sinabi, "Mag-ingat ka, Sir York." Hindi man lang lumingon si Harvey, at sinabing, "Dalhin mo ang mga tauhan mo at bantayan mo ang lugar na ito. Makipag-ugnayan kay Ray at hilingin sa kanya na magpadala ng mga reinforcement. Babalik ako kaagad." Dahil doon, nawala ang figure ni Harvey sa paningin, at hinabol niya ang mamamatay tao sa isang bakanteng patio. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng assassin na parang hindi niya maintindihan kung bakit siya hinahabol ni Harvey. Maya-maya pa ay tumakbo na siya sa malapit na office building. Malinaw na nais niyang lumikha ng sapat na kaguluhan upang siya ay makatakas. Malamig ang ekspresyon ni Harvey habang hinahabol ang lalaki. Isinandal niya ang palad sa dingding, at agad na sumabog ang salamin sa gusali ng opisina. Dumiretso ang ilan sa mga tipak ng salamin sa assassin. Nagkaroon ng isang putok, at ang figure ng assassin ay nanghina. Lumitaw ang mga pulang linya sa kanyang likod. Gayunpaman, hindi siya kumibo at agad na gumulong sa main hall ng gusali ng opisina at saka sumiksik sa karamihan. May sumigaw, at ang pangunahing bulwagan na puno ng mga tao ay agad na naging kaguluhan. Sinipa pa ng assassin ang ilang tao sa lupa bago tumakbo patungo sa exit na may malupit na ngiti. Habang sinusundan siya ni Harvey sa emergency exit, may sumabog mula sa itaas niya. Agad na bumagsak sa kanya ang kulay abong-ambon. Ito ay malinaw na ang isang bitag ay nakalagay dito. Isa ito sa mga ruta ng pagtakas na binalak ng assassin. Gayunpaman, pinindot ni Harvey ang fire alarm sa tabi niya na may kalmadong ekspresyon. Ang mga sprinkler sa itaas niya ay agad na gumana, at ang tubig mula sa mga sprinkler ay nagpakalat ng kulay abong-ambon. Malamig na ngumiti ang mamamatay tao, at inihagis ang isang nakasinding posporo mula sa kanyang kanang kamay. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at napagtanto na ang tubig na nagmumula sa sprinkler ay napalitan ng gasolina. Magkakaroon ng panibagong apoy kung tumama ang posporo sa sahig. Kinailangan ni Harvey na huminto at iabot ang kanyang kanang kamay pasulong, pinaghiwalay ang kanyang mga daliri bago mabilis na ikinulot ang mga ito. Isang malakas na puwersa ang humila ng posporo sa kanyang kamay, at namatay ang apoy. Sa sandaling iyon, pinili ng assassin na hindi umatras kundi umatake. Isang manipis na kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay at tumama sa mukha ni Harvey, sinabayan pa ng malamig na hangin. Mabilis, brutal, at tumpak ang pag-atake. Dala nito ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng isang mandirigma. Kalmadong itinuro ni Harvey ang kanyang daliri sa umaataking assassin, at ang dulo ng kanyang daliri ay tumusok mismo sa talam. Nagkaroon ng kalabog, at ang kutsilyo ay agad na naputol sa kalahati. Nanginginig ang palad ng assassin, at lumitaw ang isang laslas. Gulat na gulat siyang napatingin kay Harvey. Sa sumunod na sandali, walang pag-aalinlangan siyang naglabas ng isang bowl ang pilak at pinaikot ito. Agad na lumawak ang pilak na liwanag mula sa bola na parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa malakas na buhos ng ulan, na sumasakop sa buong daanan. Ulan ng mga karayom. Ipinadyak ni Harvey ang lupa gamit ang kanyang kanang paa, at ang mga tile ay agad na nabasag at lumipad.
Sa sandaling iyon, nagawang harangan ng mga fragment ng tile ang karamihan sa mga karayom. Bastos, nang makita ng assassin na wala sa kanyang mga pag-atake at bitag ang gumagana, iniunat niya ang kanyang kanang kamay at isang espesyal na ginawang baril ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi man lang maingat na itinutok ang baril sa kanyang kamay, at diretsyong itinutok ito sa kinaroroonan ni Harvey at hinila ang gatilyo. Ang mga paulit-ulit na tunog ng pagsabog ay umalangaw, at ang mga bahid ng firepower ay maaaring mag-apoy sa buong labasan anumang oras. Lalong naging matalas ang mga mata ni Harvey. Kung hindi lang dahil gusto niyang buhayin ang mamamatay tao ay napatay na niya ito. Gayunpaman, ang ginawa ng mamamatay tao ay talagang sumubok sa pasensya ni Harvey. Nang magpaputok ng huling putok at napagtanto ng mamamatay tao na wala ng bala sa kanyang baril, agad itong gamulong at tumama sa malapit na air vent. Pagkatapos, agad siyang sumugod patungo sa mataong kalye sa labas. Habang nasa third ring pa sila, may shopping center sa labas. Kahit na normal na umaga ng weekday, maraming tao ang naglalakad o namimili. Ang mamamatay tao ay magsisimula ng labanan, o gagamit ng isang pulutong ng mga tao bilang mga hostage upang takasan si Harvey. Gayunpaman, sinundan lang siya ni Harvey mula sa malayo pagkaalis niya. Makalipas ang halos 10 minuto, magkasunod na dumating ang dalawa sa isang dead end. Ang mamamatay tao, na hindi nakahanap ng pagkakataong makatakas, ay hindi na nanatiling kalmado. Nang makita niyang sinusundan siya ni Harvey sa isang dead end, agad niyang hinugot ang punyal mula sa kanyang baywang at muling sinugod si Harvey. Mas desidido pa ang atake niya kaysa kanina, pakiramdam niya ay pilit niyang pinapabagsak si Harvey. Sa kasamaang palad, ginamit lang ni Harvey ang likod ng kanyang kamay at mahinahong sinampal ang mukha ng mamamatay tao. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6315. Nanginginig ang assassin nang umalangaw ang tunog ng kanyang sampal, at tumama ang kanyang figure sa basurahan sa sulok ng eskinita. Sa mismong sandaling iyon, isang nakasusuklam na amoy ang tumagos sa hangin. Nararamdaman na lang ng killer ang pamamaga ng kanyang mukha. Gusto niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang isang malakas na puwersa sa loob niya na umaatake sa kanyang katawan mula sa loob. Ni hindi niya maituwid ang kanyang katawan. "I've sealed all your powers within you," sabi ni Harvey habang naglalabas ng tissue paper para panasan ang kanyang mga daliri. "Sa kasamaang palad, hindi ka katugma sa akin. Sumuko ka na. Malamang na masasabi mo ang dahilan kung bakit hindi kita pinatay ay upang makita kung gaano karaming pagpaplano ang iyong ginawa, at upang makita kung saan ka nanggaling. Gusto ko ring makita kung may mag-aalaga kung may nangyaring ganito sa Walls Inc. Ngayong naabot ko na ang aking layunin, wala na akong gamit para sa iyo." Napabuntong hininga si Harvey na may pilyong ngiti. "Sumuko ka at sabihin ang lahat. O maaari mong patayin ang iyong sarili. Ngayon, may dalawang landas sa harap mo. Ano ang pipiliin mo?" Parang bumantong hininga ang assassin. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. "Matagal mo na sana akong nahuli, pero patuloy mo akong sinusubok. Patuloy mo akong bigyan ng pagkakataong mabuhay. Gusto mong patunayan sa akin na hindi ako ililigtas ng swerte, kaya sasabihin ko sa iyo kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito ng kusa, di ba?" Nagkibit balikat si Harvey. "Hulaan ko. Bahala na yan." "Okay, gusto mo bang malaman kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito? Sasabihin ko sa iyo ngayon, yung..." Biglang narinig ang putok ng baril. May hindi makapaniwala sa mga mata ng assassin nang magsimulang umagos ang pula at puting likido mula sa butas sa pagitan ng kanyang mga mata. Nagpupumiglas siyang magsalita pero sa huli ay bumagsak na lang siya sa lupa. Sabay pikit ng mata ni Harvey at tumingin sa likod niya. Sa bakana ng eskinita, lumitaw sa likuran niya ang mga lalaki at babae na nakasuot ng pulang uniforme. Lahat sila ay may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Isang binata na mukhang kapitan ang nagbubuga ng usok na lumalabas sa bungangan ng kanyang baril. Dahan-dahan siyang tumalikod, at aalis na sana. Galing ka sa Dragon Cell? Tanong ni Harvey na nakakunot ang noo habang pinag-aaralan ang mga uniforme nila. Kahit taga-Dragon Cell ka, pinatay mo ang taong nahuli ko sa harapan ko. Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Napahinto ang binata na nakatalikod na. Inikat niya ang ulo niya at sinulyapan si Harvey bago nagsalita sa mas malinis na paraan, "Ikaw si Harvey York, tama? Nalaman ng boss namin na kayo ni Miss Xavier ay nasa panganib. Pinadala kami dito para protektahan siya. Maswerte ka dahil nailigtas ka namin. Hindi mo na kami kailangang pasalamatan ng sobra. Para sa lahat ng nakita mo, may sasalubong sa iyo para pumirma sa isang kasunduan sa pagiging confidential. Hanggat hindi mo ilalabas ang nangyari ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala." Nang tapos na siya, aalis na ang grupo nang hindi na nag-aalala kay Harvey. Confidentiality agreement. Biglang tumawa si Harvey habang nakatingin sa binata. "Nag-aalala ka na ilalabas ko ang nangyari kung matapang ka para patahimikin siya ng tuluyan. Nagbabaka sakali akong sabihin mo itong muli." Lumingon ang binata at tumingin kay Harvey na parang yelo ang mga mata. "Uulitin ko ang sarili ko. Pinatahimik mo ang salarin, at nag-aalala kang ibunyag ko ang nangyari ngayon." Ulit ni Harvey na may malamig na ekspresyon, na para bang hindi niya naramdaman ang mapang-api na aura ng binata. "Ikaw ay taga-Dragon Cell, ibig sabihin, lahat kayo ay may karanasan na sa pakikipaglaban." Maliwanag na sumuko na ang lalaki, at masasabi niyo lahat. Maaari niyong kunin ang isang tao ng buhay, ngunit binaril mo siya at napatay. Mahihirapan akong paniwalaan ka, kung sasabihin mong hindi mo siya pipigilan. Napangiti ang binata nang marinig ang sinabi ni Harvey York. "Oh, tinuturuan mo ba kami kung paano gawin ang aming mga trabaho ngayon? Harvey, may impormasyon kami sa iyo. Kahit na maaaring tawagin kanilang Prince of York ng Southlight o CEO ng Sky Corporation. Pero mas mabuting tandaan mo na lahat ng status mo ay walang kahulugan sa Dragon Cell. Kung matalino ka, dapat dumistansya ka kay Miss Xavier. Iminumungkahi ko ito para sa ikabubuti mo. Hindi maisip ng isang tulad mo kung anong uri ng pagkakakilanlan si Miss Xavier. At ginawa mo siyang sekretarya. Hindi ka ba nag-aalala na baka maubusan ka ng swerte?" Pagkatapos noon ay hindi na pinansin ng binata si Harvey at naglakad na lang palayo. May mga dumating pa nga at kinuha ang bangkay ng mamamatay tao. Maging ang lupa ay nilinis ng mabuti. Hindi sila pinigilan ni Harvey. Ang isang patay na tao ay walang halaga sa kanya, kahit na kinuha nila ang kanyang bangkay. Kumunat lang ang noo niya at bumantong hininga. Maging ang isa sa 4 na haligi ng bansa H, ang Dragon Cell, ay may kinalaman dito. Kahit na siya ay likas na nadama na ang mga bagay ay mas masahol pa kaysa sa naisip niya noon. Matapos mag-isip, hindi nagtagal doon si Harvey at bumalik sa nasusunog na gusali ng opisina. Nagamit na ni Ivan ang oras na ito para pansamantalang umupo sa ikatlong palapag na kafe sa kanto. Bukod sa mga security officers mula sa Sky Corporation, ilang mga detective mula sa police station ang nagpapatrolya din sa paligid. Nalinas na rin ang mga kalye, at walang nakakaalam na may labanan dito kanina lang. Nang lumitaw si Harvey, dinala siya sa isang independenteng opisina sa ikatlong palapag. Bahagyang nabawasan ang pag-aalala sa mukha ni Ivan habang minamasahe niya ang kanyang mga paa. "Nasaktan ka ba, Mr. York?" Tiningnan niyang mabuti si Harvey at nag-aalalang tanong. Nakangiting sagot ni Harvey, "Hindi naman mahalaga. Gayunpaman, ang mga bunga ng aking pagsusumikap ay inagaw sa akin sa huling sandali. Mayroon na akong ideya sa mga taong nasa likod ng 2 pagpatay, ngunit napakahirap na ipinang krimen sa mga may kasalanan ng walang wastong ebidensya." Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagpatuloy si Harvey. "Nandito rin ang mga taga-Dragon Cell. Nandito daw sila para sa'yo." "Dragon Cell, para sa akin." Bakas ang pagkalito sa mga mata ni Ivan. "Tama yan. Binalaan pa ako ng taong iyon na tanggalin ka sa lalong madaling panahon."
Sa palagay ko kapag tumanggi ako, malamang na maglalabas ang Dragon Cell ng warrant para sa pag-aresto sa akin at agad akong kunin. Kalahating pabiro na sabi ni Harvey. Don't tell me. May pagdududa sa mukha ni Ivan. Maya-maya, parang may naalala siya at napabuntong hininga. Huwag kang mag-alala, Mr. York. Haharapin ko ang Dragon Cell. Sisiguraduhin kung hindi ka na nila guguluhin simula ngayon. Ayos lang, umiling-iling na sabi ni Harvey. Kailangan mo lang harapin kung ano ang nauugnay sa iyo. Tungkol sa Dragon Cell mismo. Pinatahimik nila ang aking mga saksi sa harap ko. Dapat bigyan nila ako ng paliwanag, hindi ba? Ipinikit ni Ivan Xavier ang kanyang magagandang mata matapos marinig ang sinabi ni Harvey York, ngunit nanatili siyang tahimik. Kinuha ni Harvey ang tasa ng kape sa harapan niya at humigop. Magsasalita pa sana siya nang mag-vibrate ang phone niya. May lumabas na unknown number sa screen niya. Gayunpaman, ang mga numero sa likod nito ay medyo kakaiba. Nagdalawang isip si Harvey bago sinagot ang tawag. Maya-maya, may gumagalang na boses mula sa kabilang banda. Magandang umaga, Mr. York. Hindi alam ni Harvey kung kanino nagmamay-ari ang boses, ngunit nagtanong pa rin siya, sino ito? Naging abala ka para makalimutan ako, Mr. Kinatawan. Ako ito, si Charlotte Paget. Sabi nung babae sa kabilang dulo. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkilala kung sino ka kanina. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kamangmangan. Napangiti si Harvey pagkarinig nun. Ang aking katayuan bilang isang kinatawan ay isang pangalan lamang sa mata ng Divine Martial Arts Training Ground. Walang dapat ihingi ng tawad. May gustong sabihin si Charlotte, pero pinutol na siya ni Harvey. Tama na, hindi ito ang una nating pagkikita, kaya laktawan natin ang mga kasiyahan. Sabihin mo sa akin kung tungkol saan ang tawag na ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabing, ito ang nangyari. Ngayon, mukhang nalaman na ni Hummingbird kung sino ka. So, gusto ka nilang makilala. Napangiti si Harvey. Meet me. Para ipaliwanag kung ano ang nangyari. Anong nangyari? Nagulat si Charlotte. Hindi, ayon sa kanila, gusto nilang humingi ng tawad sa iyo tungkol sa nangyari noon. Karaniwan, magiging madali kang mahanap sa kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, mas mataas ang iyong katayuan kaysa sa kanila, at nasaktan kanila, kaya hiniling nila sa alyansa ng martial arts na ayusin ang isang pagpupulong sa iyo sa halip. Dahil nakilala kita noong isang araw, pumunta sila sa akin at humingi ng tulong sa akin. Sa tingin ko, hindi na kailangang i-maintain ng ganoong kalayo ang relasyon. Medyo malakas pa rin ang Hummingbird sa mga organisasyon sa loob ng martial arts training grounds. Dahil handa silang humingi ng tawad, tanggapin mo ito. Magalang na sinabi ito ni Charlotte na para bang si Harvey ay isang taong mas mataas sa kanya, ngunit sa kanyang ugali at tono ay makikitang hindi talaga siya nito nirerespeto. Pero mas mabuti din para sa kanya. Maraming tao sa training ground ang naniniwala na ang martial world ng bansang ay walang gaanong kakayahan. Kaya naman wala silang masyadong ginawa kahit na nagawang clear ni Harvey ang mga kinatawan ng bansa ay. Bukod dito, hindi gaanong nag-ambag si Harvey sa Martial Arts Alliance ng Country Age. Kaya naman marami sa mga mahuhusay na kabataan sa Martial Arts Alliance ng Country Age ang naniniwala na madali nilang mapapalitan si Harvey kahit kailan nila gusto. Kaya pala parang inuutusan ni Charlotte si Harvey. Parang kailangan ni Harvey. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at sinulyapan si Ivan. Maya-maya, sabi niya, sige, since gusto nilang mag-sorry, bibigyan ko sila ng chance. Sabihin mo sa kanila na libre ako sa hapon. Sabihin mo silang mag-ayos. 4:00 ng hapon, at mainit pa rin ang araw. Isang Buick van ang huminto sa tapat mismo ng bahay ni Harvey. Isa itong van na ginamit ng Martial Arts Alliance. Ito ay hindi anumang magarbong, ngunit isang ordinaryong van. Dumating si Charlotte sa bahay ni Harvey kasama ang 2 bodyguard. Bakas sa kanyang magandang mukha ang pagkagulat. Maliwanag na kahit siya ay isang mambabatas, hindi niya alam na si Harvey ay mininirahan sa isang hindi pangkaraniwang lugar.
Sapat na ito para mas lalong mayanig ang kanyang ego sa mga oras na ito. Pagkatapos ng ilang beses na pagbabago ng ekspresyon ni Charlotte Paget, huminga siya ng malalim at minasahe ang mukha. Pagkatapos noon ay niyaya niya si Harvey York sa van. Nang makita ni Harvey ang Buick van sa harapan nila ay hindi na ito umimik at agad na umupo sa backseat na may kalmadong ekspresyon. Pagkatapos, pumikit siya at nagpahinga. May gustong sabihin si Charlotte habang naglalakbay, ngunit palagi niyang pinipigilan ang sarili bago niya magawa. Sa huli, wala siyang sinabi. Hindi nagtagal, huminto ang van sa isang maliit na parke sa ika-4 na bilog ng Walsing. Ang pangalan ng lugar na ito ay tinatawag na The Songstress Stage. Ito ay isang lugar kung saan nagtatanghal ang mga grupo ng teatro. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, paunti-unti ang mga taong dumarating upang tangkilikin ang palabas. Pagkatapos ay kinuha ng Martial Arts Alliance ng Country H ang lugar bilang punong tanggapan nito sa Walsing. Kahit na ang lokasyon ay sinaunang, ito ay mukhang klase pa rin. Ang kagandahan ng isang lugar ay hindi isang bagay na madaling mapeke. Pagkababa ni Harvey sa sasakyan, sinulyapan niya ang The Songstress Stage. Ramdam niya na maraming tao ang nanghuhusga sa kanya ng lantaran o palihim. Walang puro puot o kabaitan mula sa mga nakatitig sa kanya, ngunit marami ang nakikiusyoso. Sa paglipas ng mga taon, ang bansang H Martial Arts Alliance ay hindi pa nagkaroon ng ganitong batang kinatawan. Hindi banggitin na ang kinatawan na ito ay isang tagalabas at hindi mula sa Sacred Martial Training Grounds. Kaya naman ang isang tulad niya ay karapat-dapat sa kanilang atensyon. Hindi sila pinansin ni Harvey at tumingin sa paligid ng female singer stage, na sinusuri ang arkitektura. Isa sa mga bagay na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang higanting bronze bell na may hindi mabilang na mga hampas ng palad. Ang ilan sa mga ito ay malalim, at ang ilan ay mababaw. Parang napakaluman ng kampana. Anong bells ito, tanong ni Harvey habang nakaturo sa bell na nabighani. Ito ang Bell of Trials. Ang Martial Arts Alliance ng Country H ay ginagamit ito upang subukan ang tinatawag na mga himala sa mahabang panahon, pag-ulong na paliwanag ni Charlotte. Maraming prodigy na unang dumating sa singers stage ang susubukan na mag-iwan ng mga tatak ng kamay. Kung interesado ka, maaari mo itong subukan. Tumango si Harvey at naglakad patungo sa trial bell. Pagkatapos, tinapik niya ang kampana gamit ang kanyang kanang palad. May mahinang kalabog, ngunit walang bakas na naiwan dito. Medyo natigilan si Charlotte dahil hindi siya tumigil sa pagpansin kay Harvey. Gayunpaman, lahat ng nagpapansin kay Harvey ay napangisi. So, ito ang representative level ng Martial Arts Alliance ng Country H. Hindi man lang siya nakapag-iwan ng tatak ng kamay sa Bell of Justice. Sa tingin ko ay dapat mong kalimutan ang tungkol sa pagdala sa kanya upang makita ang mga matatanda ng Hummingbird, Miss Paget. Iyon ay dahil hindi siya karapat-dapat na makilala sila. Lumapit sa hindi kalayuan ng isang binata na nakasuot ng asul na damit na bakas sa mukha ang pagkadismaya. Puno ng pangungutya ang paraan ng pagtingin niya kay Harvey. Higit sa lahat, hindi niya tinatago ang galit niya kay Harvey. Nang marinig ni Charlotte ang sinabi ng binata ay kumunat ang noo niya. Mag-ingat ka, Tanner Hughes. Panatilihin ang paggalang sa mga kinatawan ng ating alyansa. Paggalang, malamig na tumawa ang lalaking tinatawag na Tanner. Ano ang ginawa ng magandang mukha na ito para karapat-dapat sa aking paggalang? Anong karapatan niya para maging representative natin? Dahil lamang sa natalo niya ang ilang mahihina mula sa bansa ay sa isang liblib na nayon tulad ng Flutewell. Dahil lang sa ipinagmalaki niya ang pagkatalo niya sa mga dakila ng bansa ay. Kung personal kong biyayaan ng Flutewell sa aking presensya, maaari kong talunin ang kanilang buong hukbo gamit ang isang kamay sa likod ko. Dapat lang siyang umalis kasama ang kanyang mga kakayahan at ihinto ang pagmamayabang sa ating teritoryo. Pagkatapos, tinitigan ni Tanner si Harvey ng masamang tingin habang itinaas ang kanyang baba at sinabing, "Naiintindihan mo ba, anak? Ikaw ang tinutukoy ko,
Hindi na pinansin ni Harvey si Tanner ng tuluyan bago tumingin kay Charlotte. Saan siya nanggaling? Si Charlotte Paget ay nag-alinlangan at bumulong, Master York, siya ay isang disipulo ng isa sa mga lokal na pamilya ng martial arts sa Walsing. Isa rin siyang disipulo ng Eus Temple. Siya ay tinatawag na isa sa 10 pinakamalakas na kabataan sa Martial Arts Alliance ng Country Age. I think hindi mo siya dapat e-provoke. Baliwalain na lang natin lahat ng sinasabi niya. Malamig na tumawa si Tanner Hughes matapos marinig ang sinabi ni Charlotte habang nakatingin kay Harvey ng sarkastiko. Sabay turo kay Harvey na para bang papatayin niya agad si Harvey kung maglakas loob si Harvey. 10 pinakamalakas. Medyo nagulat si Harvey. Tinatawag niya ang kanyang sarili na isa sa 10 pinakamalakas ng antas na ito. Sa tingin ko ang antas ng mga kabataan ng Country Age Martial Alliance ay medyo mababa. Hindi pinansin ni Harvey si Tanner pagkatapos sabihin yun at hiniling kay Charlotte na magpatuloy sa pamumuno. Ano ang sinabi mo, anak? Hindi yata tama ang narinig ko. Bakit hindi mo sabihin sa mukha ko minsan? Hindi na mapakali si Harvey kay Tanner, pero ayaw ni Tanner na magtapos ng ganito. Pinandilatan niya si Harvey na para bang gusto niya itong makita. Ang mga nakarinig sa sinabi ni Harvey ay tumingin sa kanya ng nakadilat at walang pigil. Ito ay malinaw na isang bitag. Isang bitag para makita kung gaano kalakas si Harvey. Si Tanner, hindi mahalaga kung inutusan siya o ginawa ito ng sarili niyang kagustuhan. Hindi siya makakatulog ng maayos ngayong gabi maliban kung lumuhod si Harvey sa kanyang paanan ngayon. Sabi ko, masyadong mababa ang level ng mga kabataan sa alyansa. Seryosong tumingin si Harvey kay Tanner at malinaw na pinatunayan. Huwag mong tawaging isa ka sa 10 pinakamalakas na may ganitong antas ng lakas. Hindi maaaring ipahiya ng alyansa ang ating sarili, naiintindihan mo ba? Ikaw, tumawa si Tanner pagkatapos marinig yun. Harvey, wala akong pakialam kung magaling kang manlalaban o hindi. Pero, sa pag-uulit pa lang ng mga katagang iyon sa harap ko, napatunayan mo na at least matapang ka. Sa kasamaang palad, wala sa mga iyon ang mahalaga. Sa isang lugar tulad ng Martial Arts Alliance, lakas lamang ang mahalaga. Sa nakikita kong napakatapang mo, hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Lumuhod ka at magpakumbaba sa harap ko. Humingi ng tawad at aminin na ikaw ay basura. Pagkatapos, magbitiw ka sa pagkatawan sa Martial Arts Alliance ng Country Age. Pagkatapos nito, maaari ka nang umalis. Napangisi si Harvey na hindi makapaniwala. Gusto mong magpakumbaba ako at aminin ang pagkatalo. At mag-resign sa pagiging representative. Sa tingin mo ba may karapatan kang gawin iyon? Napangisi si Tanner nang marinig ang sinabi ni Harvey. Ha, masyado kang mayabang, alam mo ba? As if you are some kind of representative. Pero sasabihin ko sa iyo ng totoo. Sa buong Martial Arts Alliance ng Country Age, walang training ground na may magandang impression sa iyo. Kalimutan mo na ang training ground na iyon. Kahit ako at ang pamilya Hughes. Hindi isang taong maaari mong maliitin. Masiglang naglabas ng tabako si Tanner, at sinindihan ito, at saka bumuga ng usok sa mukha ni Harvey. Ang pagsasabi sa iyo na lumuhod at magpakumbaba ay nagbibigay na sa iyo ng pagkakataon. Kailangan mong malaman ang iyong lugar. Hindi na mapakali si Harvey. Humakbang siya pasulong at sinampal sa mukha si Tanner gamit ang likod ng kanyang kamay. Malakas at matalim ang tunog. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Sinampal ulit siya ni Harvey gamit ang likod ng kamay niya. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. May isa pang sampal. At isang taong hindi kumuari. At isa pang sampal. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maging isang taong hindi dapat bangibiro. Kabanata 6320. Lumipad sa ere ang tabako ni Tanner Hughes matapos sampalan ni Harvey si Tanner ng ilang beses habang sumisigaw. May ilang mapupulang peklat sa mukha niya na parang sobrang sakit. Sino ka sa tingin mo? Isa sa 10 batang prodigy. Sa level mo, mas madaling maniwala sa iyo kung sasabihin mong isa ka sa nangungunang 10 basura. Ang Hughes, templo ng Eus.
Sa tingin mo, may halaga ba sila sa akin? At ikaw, wala kang bagay sa akin. Pagkatapos ay binigyan ni Harvey si Tanner ng isang huling sampal sa mukha, at siya ay nahulog sa lupa. Pagkatapos, binigyan niya ito ng isa pang sipa at pinalipad ito. Si Tanner ay nahuli na hindi nakahanda, at lumipad siya sa himpapawid at tumama sa isang mesa mga 10 metro ang layo ng may ungol. Sa isang iglap, naging magulo ang bulwagan ng female singer stage. Dahil sa biglaang paggalaw ni Harvey, tumahimik ang buong lugar. Maging si Charlotte na nagdala kay Harvey dito ay nakatingin lang na parang hindi makapaniwala. Ang pamilya Hughes ay hindi masyadong maimpluwensya, ngunit ang templo ng Eos ay isang ganap na kakaibang hayop. Gayunpaman, walang pakialam si Harvey sa alinman sa kanila. Ang kanyang huling 12 sampal at sipa ay lubos na ikinagulat nilang lahat. At sino ba talaga si Tanner? Isa siya sa mga mas depraved na inapo ng Walls Inc. Kahit na siya ay hindi kasing impluwensya ng 4 na young masters ng Walls Inc., hindi pa rin siya isang taong dapat pagtripan. Lalo na noong naging miyembro siya ng Martial Arts Alliance ng Country Age. Iyon lamang ay sapat na para sa kanya upang pilitin ang kanyang paraan sa labas ng mundo. Tinambangan mo ako, sampalan ako, at binatukan mo ako. Ilang sandali pa, sa wakas ay nahirapan si Tanner na bumangon mula sa lupa. Hinawakan niya ang kanyang namamagang mukha, at malinaw na nakasulat sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala at galit. Patay ka na, Harvey. Naririnig mo ba ako? Patay ka na. Ako mismo ang papatay sa'yo. Sa tingin mo ba ay mapoprotektahan ka ng iyong pagkakakilanlan bilang isang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng Country Age? Joke ka lang sa aming lahat dito. Umabot na sa kumukulo ang galit ni Tanner. Ang dahilan kung bakit siya nagkusa ngayon ay dahil gusto niyang mapaluhod si Harvey. Gayunpaman, hindi lamang niya nabigo na makamit iyon, talagang nasira niya ang kanyang sariling reputasyon. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Tanner. Naglabas si Harvey ng isang tuwalya ng papel para linisin ang kanyang mga daliri at sinabing, "Hindi ako naniniwalang mapoprotektahan ako ng 1 degree mula sa anumang bagay. Bale kung meron man akong titulong iyon. Kung gusto kong tapusin ka, magagawa ko ito kahit kailan at kahit anong gusto ko." Naiintindihan mo ba? Kalmado ang sinabi ni Harvey, ngunit maririnig ang pagmamataas at panghahamak sa kanyang mga salita. Malaki ang epekto nito sa mga lihim o lantarang nakasaksi sa nangyari. Maraming magagandang babae ang bahagyang nagbuka ng bibig. Naramdaman nilang lahat na may death wish si Harvey. Talaga bang inisip niya na siya ay makapangyarihan dahil nagawa niyang magkusa sa pamamagitan ng pananambang kay Tanner? Ha! Magaling! Iilan lang ang naglakas loob na magsalita sa akin ng ganoon mula nung pinagkadalubhasaan ko ang aking martial arts. Malamig na ngumiti si Tanner, na medyo naiinis ang itsura niya dahil sa galit. Pinatunog niya ang kanyang leeg, at ang mga popong sound ay nagmumula sa kanyang buong katawan habang siya ay gumagalaw. Harvey, hindi mo alam kung gaano ako kalakas. Hindi mo maintindihan kung gaano kalakas ang isang prodigy na tulad ko. Nagsimula akong magsanay ng martial arts noong ako ay 3 taong gulang. Ako ngayon ay 23 taong gulang lamang at isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang Diyos ng digmaan. Ang isang tulad ko ay nakatadhana na maging lubhang malakas bilang isang mandirigma, at nakatadhana na hindi magagapi. At ngayong nalampasan mo na ako, hahantong ka sa kampanang ito. Matapos sabihin iyon ni Tanner, ipinatong niya ang palad niya sa court bell. Nagkaroon ng napakalakas na kalabog, at makikita ang malalalim na handprint sa court bell.